The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to John. Jesus said to his disciples, I tell you truly, you will weep and mourn while the world rejoices. You will grieve for a time, but your grief will be turned into joy. When a woman is in labor, she is sad that her time has come. When she has borne her child, she no longer remembers her pain. For joy that a man has been born into the world. In the same way, you are sad for a time, but I shall see you again. Then your hearts will rejoice with a joy no one can take from you. On that day, you will have no question to ask me. My sisters and brothers, the Gospel of the Lord. Today, the memorial of Saint Isidore, San Isidro Labrador, the patron of our parish where I spent my younger days. Today also will be the ordination of the three deacons to the diaconate of the three young men who made their profession of faith last night. Ordination usually done in a memorial or a feast day of a saint. But when we were ordained in September 1998, there was no memorial or celebration in the liturgical calendar of our country. Kaya nagtatanong kami, ba't naman tayo inordinahan ng wala man lang piyesta? Ano po? Wala man lang piyesta. Later on, I realized that September 19 is the feast day of Our Lady of La Salette. If you have listened carefully to the gospel, you have to understand that to grieve, to mourn, to be sad is part of life. But someday, you will be able to understand and you will not ask question anymore. Bakit? Naintindihan mo na. Kung naalala ninyo, or maybe some of you have heard this story that one time, January 15, 1995, the late John Paul II visited our country, and I was one of among the assistant of the late Archbishop Oscar Cruz. And he was the president of the Federation of Asian Bishops Conferences during those time. So siya po naghahanda ng mga material para sa meeting ng obispo. At nagkataon o tinaon nila, yun ang pagdating ng Santo Papa. And January 15 was also the time for the Mass in Luneta. And I told the late Archbishop, sabi ko, Archbishop, birthday ko. Baka naman pwedeng makahalik ako sa kamay ng Santo Papa. Birthday ko naman. Hindi siya sumagot. Nung hapon ng January 14, sabi niya, I'm sorry you cannot join us in Luneta. May iwan ka dito sa San Carlos kasi meron ako ipagagawa sa iyo. Gusto ko sabihin, gagawin ko na lahat bago dumating. Ano po?
But out of obedience, naiwanan ako. Yung gabi ng January 14, after dinner, nasa oratory na ako. Nagmumukmok, nagrereklamo. Wala akong sinabi sa Diyos. Sabi ko, birthday ko pa man din. Bakit? Bakit? Yun lang sinabi ko. Hindi ako nakatulog. Hanggang alas 4 na madaling araw sa oratory. Bakit? Ano pa? Bago umalis yung mga kasama ko seminarista, sinilip pa nila ako sa oratory at sabi nila, happy birthday. Ano pa? Mga visit. Ano pa? Nangaasar. Alam mong hindi ka binabati, inaasar ka lang. So, nando sila sa luneta, inaayos ko yung mga dapat gamitin, at pinapanood ko sila sa TV. At nung nagsisimula ng misa, hindi ko kaya silang panoorin. Tinulog ko na lang sa sama ng loob. But 2:00 in the afternoon, the meeting of the bishops came, and I was wondering why all the doors were locked. And we failed to start on time. At ng 2:30, biglang lumabas sa stage ang Santo Papa. Dumaan sa likod. Sabi ko, anong ginagawa niyan dito? No po. So, nagsalita lang ng konti, mga 3 minutes. At sabi lang ni Archbishop Oscar Cruz, can the bishop have a picture with you? So lahat ng obispo nagpa-picture. Nakatulala lang ako. At nung matapos na magpa-picture lahat ng bishop, tinawag ako ni Archbishop Oscar Cruz. Tapos siyempre, lumapit ka. Nanginginig ako. Kasi alam ko mamano ako. Ang problema, hindi ako nakapaghanda ng script. Dapat may script eh. Ano po? Buongiorno. Ano po? Wala, hindi ko nasabi. Nang nasa harap na ako ng Santo Papa, sabi na Archbishop, this is my executive assistant and it is his birthday today. So hindi binitawan ng Santo Papa ang kamay ko. Kaya ang dami kong picture. Daldal ng Santo Papa. Hindi ko naintindihan ang mga sinasabi. Ano po? Bakit? Ang laman ng isip ko ay yung aking pagdadabog the night before. Parang sinasabi ng Diyos, ano yung sinasabi mo kagabi? Wala ka nang masabi. Ano po? Nagko-complain kasi hindi mo naintindihan. Nagdadabog kasi hindi mo naintindihan. Lumuluha ka kasi hindi mo naintindihan. At nang dumating na ang dahilan, may paraan ang Diyos, punong-puno ka ng galak. Third, siyempre natutuwa ako yung mga tao pag nagse-celebrate ng birthday, October 4, May 15, mga piyesta ng mga santo. Ano po? Sabi, kaya sila mga banal. Ang mga birthday nila, araw ng mga piyesta ng santo. January 15, wala ding santo. Wala ding santo. But when I was ordained, my first assignment as deacon and the first 6 months of my priesthood is in the parish of Our Lady of the Poor, ina ng mga dukha. Lo and behold, the feast day of Our Lady of the Poor is January 15. January 15. Hindi ko lang alam. Mahirap yung reklamo tayo na reklamo, hindi lang pala natin alam. Di pa ba na? Bakit hindi popular ang piyesta ng ina ng Lazalet? Isa lang ang dahilan.
Malayo eh. Ang layo. Hindi madaling puntahan. Tinatanong ni Tricia, ano paborito mong lugar? Nagsabi ako ng mga lugar at sinabi kong kakaiba pa rin ang Holy Land. Pero dito sa Lasalet, hindi ako bumibisita. Umuuwi ako. Hindi ako bumibisita. Umuuwi ako. Hindi ako miyembro ng kongregasyon ng Our Lady of Lasalet. Pero alam ko, anak ako ng ina ng Lasalet. Pag dumadating ako dito, sinasambit ko, Inay, nandito uli ako. Pag umuwi ka sa bahay, hindi ka naman namimili ng ulam. Kaya kahit anong ulam, okay lang. Pag umuwi ka sa bahay, hindi ka naman namimili ng kama. Kahit ganun ang kama mo, okay lang. Hindi ka naman namimili na CR. Kaya kahit ang CR mo ganun, okay lang. Na pag naligo ka, basa lahat sa sobrang liit, di ba ba ano? Dahil umuwi ka, namimiss mo ang kandong ng iyong ina, namimiss mo ang yapos. Umuwi ako dito sa Lasalet. Hindi ako nagpipilgrimage dito. Nagpapakalong, nagpapayapos. Pinupunasan ang luha. Inaalis ang pagod. Sinusumiti ang mga maraming pagtatanong na tanging ina lamang ang nakakaintindi. Only a mother can understand. Hindi ako bumibisita. Umuwi. Salamat sa pagsama niyo sa aking pag-uwi dito. Kaya paminsan-minsan, kahit summer, naglalambing ang ina. Nagpapay-snow. Di po ba, no? Ganyan talaga ang nanay. Pag umuwi ka, naglalambing. Kahit ordinaryong tsamporado, sumasarap. My dear friends, my brothers and sisters, there are things you will not understand. There are things you have not understand. There are reasons for your mourning and grieving and sadness, frustrations. Someday you will be able to understand it. Someday. And Our Lady, our Mother, if she cannot explain it to you, still, she can cuddle you and I will embrace you. Let our Mother do it for you. Amen. Hindi naman kalapastanganan. Bagamat hindi ako bahagi ng kongregasyon ng Lasalet, sinabi ko ako'y anak din. Kaya sa lugar na ito, hindi ako bumibisita. Umuwi ako. Paminsan-minsan mahalagang umuwi. Paminsan-minsan. Punasan ang luha. Ipagpag ang pagod. Damhin ang init ng pagmamahal
ang yapos ng isang ina na hindi naguhusga, punong-puno ng pagmamahal. Ang ina ko, ina niyo rin. Marahil ngayon niyo lang siya nakilala, ang ating mga pagluha ay pagluha niya. The Lord be with you. Bow your heads and pray for God's blessing. Inay, idulog mo po itong iyong mga anak. Kilala mo ang bawat isa. Alam mo ang kailang mga pinagdaanan at pinagdadaanan ngayon sa buhay. Alam mo ang kailang mga panalangin, mga pagkatakot, pangungulila. Alam mo, Panginoon, ang kailang mga pagdulog hindi lang para sa kailang mga sarili, kundi para sa kailang mga mahal sa buhay. Ang mga kahinaan na dinulot ng kabiguan, pagkakamali o pagkukulang ng sinuman, panibaguhin mo sila. Yapusin mo sila tulad ng pagyapos mo sa akin. Kalungin mo sila sa panahon ng mga panghihina. Naway maramdaman nila ang iyong pagmamahal. Samahan mo sila saan man sila magpunta. Lagyan mo ng ngiti ang kanilang mga labi sa panahon ng mga pagluha. Kalakasan sa panahon ng kahinaan. Pag-asa sa panahon ng kabiguan. Idulog mo kami sa Ama. At nawa ang bawat isa sa amin sa patuloy naming paglalakbay, lukuban mo kami ng Ama na kanyang pagpapala. Kami ang aming pamilya ay pagpalain nawa ng Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. The Mass has been offered. We go in peace to love and serve the Lord. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mary, Mother of God,